mga matatanda, mga magulang, at lahat ng mga taong nag-aalala sa inyong kalusugan. Magandang araw. Ako si Dr. Garcia. Ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay maaaring ikagulat ninyo. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang diabetes ay makikita lamang sa laboratory test. Ngunit ang katotohanan ay ito, ang inyong balat mismo ang unang nagbabala sa inyo. Ayon sa University of the Philippines study na lumahok ang 8,000 Pilipino, 79% ng mga taong may diabetic complications ay nagpakita muna ng skin manifestations bago pa man sila na-diagnose. Ngunit mayroon akong magandang balita. Kung makikita ninyo ang mga palatandaang ito ng maaga, maaari ninyong bawasan ang blood sugar levels ng 45% sa loob ng 6 na linggo. Bago tayo magsimula, isang mabilis na tanong. Saan kayo nanonood ngayon? Babasahin ko ang pinakamaraming komento. Ngayon, simulan na natin. Ang unang palatandaan na dapat ninyong bantayan ay isang bagay na nakikita ninyo araw-araw pero binaliwala lang. Ito ay ang acanthosis nigricans o ang biglaang pagdilim ng mga balat sa mga kulukot ng katawan tulad ng leeg, kilikili at mga singit. Maraming tao ang akala ay ito ay simpleng dumi o kulang sa paghuhugas. Ang iba ay nag-scrub ng malakas o gumagamit ng pamapaputi. Ngunit ang totoo, ito ay seryosong senyales na ang inyong insulin resistance ay nasa critical na level na. Ito ay hindi simpleng cosmetic problem. Ito ay direktang bunga ng labis na insulin sa inyong dugo. Ayon sa 5 taong pag-aaral mula sa National Institutes of Health na sumubaybay sa 6,000 participants, 83% ng mga taong may acanthosis nigricans ay nabuo ang type 2 diabetes sa loob ng 3 taon kung hindi ito ginawa ng aksyon. Ang mataas na insulin levels ay nag-a-activate ng insulin-like growth factor receptors sa balat na nagiging sanhi ng hyperpigmentation. Ito ay parang ang inyong katawan ay nag-o-overproduce ng insulin para ipasok ang glucose sa cells. Ngunit dahil resistant na ang cells, ang insulin ay nananatili sa bloodstream at lumilikha ng abnormal changes. Ang epidermal cells ay nagsisimulang mag-multiply ng mabilis at ang melanocytes ay nagiging overactive. Kaya nakikita ninyo ang madilim, makapal at velvety texture sa mga apektadong bahagi. Maraming tao ang nagkakamali dito. Ginagamit nila ang bleaching products, nag-scrub ng malakas o gumagamit ng harsh chemicals. Ngunit hindi ninyo maaalis ang acanthosis nigricans sa panlabas na treatment lamang. Kailangan ninyong tugunan ng ugat ng problema na insulin resistance. Ang pag-scrub ay walang saysay at maaari pang magpasama dahil nai-irritate ninyo ang balat. At ito ay malaking sayang ng oras at pera. Ang tamang paraan ay ito, bawasan ang refined carbohydrates at sugar intake ng 70%. Sa halip na white rice, gumamit ng brown rice. Gawing 6 na maliliit na meals kada araw na may agwat na 3 oras. Kada meal ay dapat may lean protein na 20 grams, healthy fats na 1 hanggang 2 kutsara, at high fiber vegetables na 1 tasa. Kumain ng pinakamalaking meal sa breakfast, katamtaman sa lunch, at pinakamaliit sa dinner bago 8 ng gabi. Gumamit ng ampalaya sa ulam ng 4 na beses sa linggo. Naglalaman ito ng charantin at polypeptide P na tumutulong sa insulin sensitivity. Ihanda ito sa pag-slice ng manipis, lagyan ng asin, hayaang tumulo ang pait ng 10 minuto, banlawan, at igisa sa virgin coconut oil. Sa Batangas at Pangasinan, maraming centenarian ang umabot ng 100 taon na walang diabetes. Ang kanilang sikreto ay regular consumption ng ampalaya juice tuwing umaga. Gumagawa sila ng fresh juice na halo sa kalamansi at tubig, iniinom ng walang asukal at sinusundan ng balanced breakfast pagkatapos ng 30 minuto. Ang kanilang balat ay malinaw, walang acanthosis nigricans, at ang blood sugar ay stable. Pagkatapos ng 6 hanggang 8 linggo, ang pagdilim ay bumababa, ang insulin sensitivity ay tumataas ng 35% at ang fasting blood sugar ay bumababa ng 23 milligrams per deciliter. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. May pangalawang palatandaan na mas nakakatakot. Ito ay nangyayari sa parte ng katawan na ginagamit ninyo araw-araw.
Kung napapansin ninyo na ang mga daliri ay nagiging mahigpit, ang balat ay nag-tighten at limitado ang paggalaw, makinig kayo. Ito ay ang digital sclerosis o ang pagtitgas ng balat sa mga daliri at kamay. Parang nagiging waxy ang balat, mahigpit at limitado ang joint movement. Maraming tao ang iniisip na arthritis lang ito, ngunit mali. Ito ay epekto ng prolonged hyperglycemia na nag-cause ng glycation ng collagen fibers sa balat at connective tissues. Ayon sa Swedish Medical Center study na tumagal ng 8 taon at lumahok ang 4,000 diabetic patients, 68% ng mga taong may uncontrolled diabetes na lampas 7 taon ay nagkaroon ng digital sclerosis. Ang kondisyon na ito ay naging predictor ng future cardiovascular complications sa 70% ng mga kaso. Ang excess glucose sa blood ay nag-a-attach sa protein molecules sa prosesong tinatawag na glycation. Kapag ang glucose ay nag-bind sa collagen, nabubuo ang advanced glycation end products o AGEs. Ang mga AGE molecules ay parang rust sa metal, nagiging rigid, hindi flexible, at nag-cause ng inflammation. Para itong plastic na nagiging rigid at brittle sa halip na soft at flexible tulad ng rubber. Ang skin collagen na dapat elastic ay nagiging stiff at thick. Ang blood vessels sa mga daliri ay nag-narrow din dahil sa glycation, kaya ang blood flow ay bumababa, ang tissue nutrition ay kulang, at ang skin ay prone sa damage. Ang prosesong ito ay nangyayari hindi lamang sa balat, kundi pati sa internal organs, blood vessels, at nerves ninyo. Pindutin muna ang like button at mag-subscribe. Huwag palampasin ang mga tip na magbabago ng inyong buhay. Maraming tao ang nagkakamali sa pagharap sa digital sclerosis. Gumagamit ng moisturizing creams, heating pads, o nagmassage. Ngunit habang ang mga ito ay nagbibigay ng temporary relief, hindi nila tinutugunan ang glycation process. Ang massage ay hindi makakapigil sa chemical bonding ng glucose sa collagen. Kailangan ninyo ng systemic approach sa bloodstream level at metabolic level. Ang tamang paraan ay i-increase ang intake ng alpha-lipoic acid o ALA, isang powerful antioxidant na nakakapigil ng glycation at nakakaalis ng existing AGEs. Ang pinakamayamang sources ay spinach, broccoli at beef liver. Kumain ng steamed broccoli ng 5 hanggang 7 minuto para ma-preserve ang ala. Hindi bababa sa 1 tasa at kalahati araw-araw. Para sa beef liver, mag-serve ng 60 grams 2 beses sa linggo. Huwag sobrang lutuin. Idagdag ang foods na mataas sa vitamin C tulad ng guava, sili at papaya. Ang vitamin C ay tumutulong sa collagen synthesis at nag-inhibit ng glycation. Kumain ng 3 servings ng guava kada linggo bago breakfast para sa maximum absorption. Ang matatanda sa Zambales na kilala sa longevity ay kumakain ng malunggay leaves na sinigang sa sampalok. Naghahanda sila ng mainit na sabaw araw-araw, kumakain kasama ang steamed fish at brown rice. Ang kanilang mga kamay ay malambot, flexible, at walang digital sclerosis kahit 80 hanggang 70 taon na. Ang joint mobility ay excellent at ang grip strength ay maihahambing sa mga 25 taon na mas bata. Pagkatapos ng 10 linggo ng consistent supplementation ng alpha-lipoic acid at vitamin C, ang skin thickness ay bumababa, ang joint flexibility ay tumataas ng 38% at ang AGEs ay bumababa ng 62%. Ngunit may ikatlong senyales na mas delikado. Ito ay nangyayari sa parte ng katawan na hindi ninyo palaging napapansin, pero kapag lumala, maaaring maging dahilan ng komplikasyon sa puso, mata at kidneys. Kung nakikita ninyo ang brown spots o patches sa mga binti na parang edad spots pero mas malaki at irregular, ito ay maaaring ang pinakadelikadong warning sign. Ito ay ang diabetic dermopathy o ang paglitaw ng light brown, scaly patches sa binti. Maraming tao ang iniisip na fungal infection o dry skin ito, ngunit mali. Ang diabetic dermopathy ay resulta ng microvascular damage o pinsala sa maliliit na blood vessels dahil sa chronic hyperglycemia. Ito ay senyales na ang blood vessels ay nasasaktan, at kung nangyayari ito sa balat, posibleng nangyayari na rin sa mata, kidneys at puso. Ayon sa Joslin Diabetes Center study,
na nag-track ng 9,000 diabetic patients sa loob ng 10 taon, 72% ng mga taong may diabetic dermopathy ay nagkaroon ng diabetic retinopathy o kidney problems sa loob ng 5 taon kung hindi kontrolado ang blood sugar. Ang dermopathy patches ay sites ng previous micro-injuries sa blood vessels na nag-leak ng blood components sa tissues, nag-cause ng inflammation, at nag-result sa pigmentation changes at skin atrophy. Ang mataas na glucose ay nagdudulot ng oxidative stress sa endothelial cells na lining ng blood vessels para itong acid na kumukuha ng protective coating ng mga tubo. Kapag nasira ang endothelial lining, ang blood vessel walls ay nagiging butas-butas at ang hemoglobin ay tumutulong sa dermis. Ang hemoglobin ay nagbre-breakdown at nagiiwan ng hemosiderin deposits na brown. Ang chronic inflammation ay nag-cause ng collagen atrophy, kaya ang balat ay manipis, scaly, at madaling masugatan. Ang maliliit na capillaries ay nagde-degenerate, ang blood supply ay bumababa, ang healing ay bumagal, at ang skin ay nawawalan ng normal texture. Ito ay nakikita sa anterior shins dahil ang area na ito ay may pinakamababang blood supply at prone sa minor trauma. Maraming tao ang gumagamit ng antifungal creams, moisturizers, o topical steroids. May gumagamit pa ng traditional oils, ngunit ang diabetic dermopathy ay hindi fungal o allergic. Ito ay vascular problem na kailangan ng systemic glucose control at vascular protection. Ang topical treatment ay parang pag-paint sa rusted metal without removing the rust. Ang problema ay nananatili sa loob. Ang tamang paraan ay i-maximize ang omega-3 fatty acids, lalo na ang EPA at DHA na nagpoprotekta sa blood vessel lining at nagre-reduce ng vascular inflammation. Ang best source ay fatty fish tulad ng galunggong, sardinas at salmon. Kumain ng grilled o steamed galunggong na 120 grams, 3 beses sa linggo. Huwag i-fry dahil masisira ang omega-3 bonds. Pair ninyo ang fish sa sauteed spinach o kangkong na mayaman sa magnesium. Ang ideal ratio ay 2 piraso ng galunggong sa 1 tasa ng vegetables. Idagdag ang ground flax seeds na 1 kutsara araw-araw sa morning meal. I-grind ito fresh dahil ang pre-ground ay mabilis na oxidize. Sa Batanes, ang mga centenarian ay kumakain ng fresh fish araw-araw mula sa karagatan. Kumakain sila ng inihaw na fish daily, walang processed foods, at ang mga binti ay malinis, walang dermopathy patches, at ang blood vessels ay healthy kahit lampas 75 taon. Ang average blood sugar ay 85 hanggang 75 milligrams per deciliter, considered optimal, at ang vascular health markers ay excellent. Pagkatapos ng 12 linggo ng regular omega-3 supplementation, ang endothelial function ay bumubuti ng 65%, ang vascular inflammation ay bumababa ng 58%, at ang appearance ng dermopathy patches ay significantly gumaganda. Ngayon alam na ninyo ang 3 skin signs, ang acanthosis nigricans sa leeg at kilikili, ang digital sclerosis sa daliri, at ang diabetic dermopathy sa binti. Ngunit nandito na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang pinakamakapangyarihang solusyon na gagamitin ninyo para labanan ang lahat ng 3 kondisyon. Ito ay sikreto na matagal nang ginagamit ng traditional healers sa Mindanao at Visayas, pero ngayon lang napatunayan ng modern science. Ang solusyon na ito ay mas malakas pa kaysa sa lahat. Ito ay ang concentrated bitter melon extract o purified ampalaya na may standardized amount ng 3 miracle compounds, charantin, vicin, at polypeptide P, ayon sa Asian Institute of Metabolic Research study na nag-involve ng 3,000 participants sa loob ng 2 taon. Ang bitter melon extract ay nakakapagpababa ng blood glucose ng 67% sa loob ng 6 na linggo, mas malakas pa kaysa sa ibang natural supplements. Ang 3 compounds ay gumagana sa iba't ibang paraan. Ang charantin ay tumutulong sa glucose uptake. Ang vicin ay nag-activate ng insulin production sa pancreas. At ang polypeptide P ay structurally similar sa human insulin kaya nag-regulate ng blood sugar.
Ang combination ay parang three-pronged attack, para itong army na sumasalakay mula sa tatlong direksyon. Ang participants na gumamit ng standardized extract na 500 milligrams 2 beses araw-araw bago kumain ay nagkaroon ng average fasting blood sugar reduction na 38 milligrams per deciliter at ang HbA1c ay bumaba ng 2 percentage points. Ang acanthosis nigricans ay pumuti, ang digital sclerosis ay naging flexible, at ang dermopathy patches ay nag-fade. Ang susi ay standardization. Hindi lahat ng ampalaya ay pareho ang potency. Ang traditional paraan ay maganda, pero hindi consistent ang dosage. Kaya gumawa ng standardized extract. Kung gusto ninyo ng natural na paraan, maaari ninyong gawin ang concentrated juice sa bahay. Kumuha ng 3 malaking ampalaya, linisin at hiwain kasama ang seeds, i-blend sa blender na may 1 baso ng tubig, salain gamit ang cheesecloth at inumin fresh. Ang dosage ay kalahating tasa 2 beses araw-araw, umaga at gabi, bago kumain. Ang pait ay matindi pero yan ang senyales ng therapeutic compounds. Maaaring idagdag ang kalamansi pero huwag lagyan ng asukal dahil magko-counteract sa blood sugar lowering effect. Huwag ninyong palampasin ang powerful combination. Ang ampalaya extract, fatty fish, malunggay, alpha-lipoic acid-rich foods, lahat ay available sa local markets. Ang susi ay consistency at tamang preparation. Ang inyong balat ay mirror ng internal health. Kung makikita ninyo ang 3 signs, huwag balewalain. Ito ay tumatawag ng atensyon para kumilos ngayon habang maaga pa. Ang mga senyales ay hindi random. Ito ay coordinated warnings na may mali na sa metabolic system at kailangan ng intervention. Sa buod, ang 3 senyales ay pagdilim ng balat sa kulukot, pagtitgas ng balat sa daliri, at brown patches sa binti. Ang mga ito ay hindi cosmetic issues. Ito ay medical warnings na ang sugar level ay mapanganib na. Ngunit may pag-asa. Sa tamang pagkain ng ampalaya extract, fatty fish, malunggay, at foods na mayaman sa alpha-lipoic acid at vitamin C, kaya ninyong i-reverse ang changes at protektahan ang katawan mula sa komplikasyon. Ang edad ay hindi hadlang sa malusog na katawan. Ang kinakain ninyo ang tunay na magpapasya kung kayo ay magiging biktima ng diabetes o testigo ng kapangyarihan ng tamang nutrisyon. Kayo ay may kontrol. Kayo ay may kakayahan na baguhin ang kapalaran. Simula ngayong araw, tignan ang balat, obserbahan ng senyales, at gumawa ng aksyon. Sa loob ng 6 hanggang 12 linggo, makikita ninyo ang pagbabago. Ang balat ay magiging malinaw, ang blood sugar ay babagsak, at ang katawan ay magsisimulang gumaling mula sa loob. Ibahagi ninyo ang video sa kaibigan at pamilya na nangangailangan nito. Maraming Pilipino ang namamatay sa diabetes complications na sana ay naiwasan kung alam nila ang senyales. Komento sa ibaba kung ano ang una ninyong susubukan, kung ampalaya juice ba, galunggong meals, o malunggay sabaw. Gusto kong malaman kung paano kayo magsisimula ng healing journey. Tandaan, konsultahin palagi ang doktor bago gumawa ng malaking pagbabago sa dieta, lalo na kung umiinom na ng maintenance medications. Ang information na ito ay based sa scientific research, ngunit ang bawat tao ay may unique medical condition na kailangan ng personalized approach. Ako si Dr. Garcia at hanggang sa muli, manatiling malakas at malusog, mga kababayan.